Magandang araw sa inyo mga banateros at eto na weekend na naman pero mainit pa rin po ang issue sa politika dahil si Pangulong Duterte. Naku po, ang tindi ng mga binitawan niya po patungkol ho dito sa Kamara at ang pag-iimbestiga nitong mga congressman natin. Pero ang pinakamalupit dito ay si Pangulong Duterte ay haharap daw sa Quadcom. Nako, itong pinaka-inaantay ko. Sa totoo lang ako, yan ang pinaka-inaantay kong pagkakataon, yung makaharap nila si Pangulong Duterte at kung paano sila suplakin, ika nga, na ni Pangulong Duterte. Kaya abangan nyo po ating pong pag-uusapan ang sagot ni Pangulong Duterte dito hanggang dulo. Abangan nyo po at dahil meron po sa dulong sasabihing malupit si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. O eto na, simulan na po natin. Pasok. Mr. President. Magandang umaga po sa iyong Sal. Kasama ko si Hana. Ang ating co-anchor. Hana J. Magandang umaga. Yan ang pinakamagandang SM na anchor. Si Miss Hana, Hana Montana. Talay. Sa iyo. Kapatid ito ni Nelia Sancho, yung ating Queen of the Pacific. Anyway, dating Pangulong Duterte, kayo ngayon ay binubugbog sa Quad Committee ng mga resource persons na napipilitan yata magsinungaling ng gusto. Nako. Kayo daw, iimbitahan daw ho kayo ng Quad Committee. Ano ho ba ang posisyon nyo rito? Kayo ba dadalo? Anytime ho. Nakatanggap na po ba kayo ng imbitasyon? Wala pa. But I would be happy to appear in both the upper and the lower house of Congress. Without preempting the questions to be asked by the Quad Committee, assuming that you received the invitation, assuming further. So alam mo, ito maganda kay Pangulong Duterte. No? Talagang siya po ay diretsong magsalita. Wala pong paligoy-ligoy. A-attend. A-attend ka ba? Oo. Bakit? O di sige. Mamaya ho, ibibigay niya ang dahilan kung bakit po siya a-attend. At kung anong sasabihin niya. Sasabihin niya yung mamaya kung anong nasasabihin niya po. Pero ayan na po. Tuloy natin. That you attend. Ano po bang masasabi nyo sa mga nababasa natin sa pahayagan patungkol sa inyo, patungkol sa war on drugs, patungkol sa mga di umanong kaalyado nyo na bumabaliktad? Ano po bang masasabi niyo ron? Well, let us begin by saying that that is really what is life is all about. Temporary alliances, friendships that are fragile, friendships founded on shaky grounds. But yung friendships that are napadikit talaga sa lupa, kagaya ng pagkakaibigan natin. There are so many kinds of... Totoo naman, di ba mga kababayan? Totoo naman yan. Sa politika, alam nyo, na-experience po namin yan. Yung mabait sa'yo dahil malapit ka sa presidente, nung dati siya'y presidente. Pero nung ikaw ay wala na si presidente, ay grabe ho, yung mga animal. Hindi nyo napapansin? Ito lang naman. Kwento ko lang naman po sa inyo. Hindi nyo ba napapansin? Bakit dati yung mga vloggers na mga patay gutom, yung mga mukhang pera? Dati mga Duterte yan. Oo, totoo, di ba? Yung mga vloggers na yan, dati naman yan, puri ng puri sa Duterte. Kahit yung mga congressman, meron nga dyan yung gusto niya pang gawing model ang war on drugs. Ika nga. Diba? Sa buong mundo daw. Pero ngayon, kasama ho dyan sa mga tumutuligsa at bumabatikos sa ating presidente. Actually, hindi lang pagbatikos. Okay nga lang sana kung pagbatikos. Kaya lang paninira na ho yung ginagawa . Ano talaga marami. Kahit naman yung ibang mga vlogger, meron niya ako isang kilalang vlogger na abogado . Dati, pumupuri-puri pa yun . As in, pumupuri-puri pa. Nung wala na si Pangulong Duterte, at saka yung kanyang kamag-anak, ewan ko kung tito ba yun? Alam naman natin, medyo nasa ibang panig.
Ngayon, kumakabanan kay Duterte tsaka sa anak niya. Akala mo may alam. Hindi, yun na sana eh. Sana eh. Alam mo, walang problema kung magkomento ka ng di maganda. Sana kung may alam ka. Wala ka namang alam eh. Di ba, magtulpo ka na lang. Hindi, meron yan eh. Ang abogadong anti-tulpo. Yung pinanganak para batikusin si tulpo. Tapos, nangyari doon sa animal na yun. Doon siya nangyari doon sa animal na yun. Nakasuhan na ilang beses ni Tulpo. Kaya medyo humina-hinay siya kay Tulpo ng konti. Kapiraso lang naman. Tapos, ngayon, ang pinag-aanuhan niya, ang mga Duterte na. Hindi, dati naman, di naman niya laman yung mga Duterte. Pili lang yung mga binabanata niya mga Duterte. Ngayon, todo-todo na. Kasi nga po, walang bayag eh. Diba? Hindi na kaya si Tulpo. Siguro, dahil nakikita niya, naku, 3 na itong pupuntang Tulpo. Kung kilala niya yung abogado na yan, isulat niyo yung pangalan. Hindi ko nababanggitin kasi wala naman nanonood na masyado dyan eh. Hindi ko nga alam ba't ko ba nabanggit dito. Friendships. It does not really surprise me that mga bagay na ito, politiko ako eh. Mga bagay na ito, from time to time, this kind of little crisis or crises would prop up, and we'll just have to deal with the problem as the way that we should deal with any problem in life. Ganun ang tingin ko, Sal. And because there are many persons already called or about to be called or baka may mga ibang tao pa mag-ano, ay kung ito lang naman, it's all about me, di ako na lang. Bakit pa yung ibang tao? Ako na mismo ang tawagin nila at ibibigay ko sa kanila ang sagot na gusto nila. Ayan. Alam mo, parehong-pareho talaga ng puso ni Pangulong Duterte, si BP Sara Duterte. No? Hindi ko, kasi naalala ninyo nung humarap si BP Sara Duterte mag-isa sa Kamara. Sabi niya, para para wala nang maistorbong iba, para makapagtrabaho na yung iba. Anyway, baka mamaya makontempt pa sila. Ako na lang attend. This time, ganun din ang tono ni Pangulong Duterte. Ang dami-dami niyo pang pinatatawag eh. Ako na lang. Ano ba gusto niyo sabihin ko? Hindi, yan o yung ano eh. Ano ba gusto niyo sabihin ko? Sige na, ako na lang. Di ba? Ano ba ang gusto niyo sabihin ko? Yan ang sasabihin ko. Para maging masaya na kayo. Kaya alam mo, kaya nagustuhan ng taong bayan to si Pangulong Duterte. Wala tong pasikot-sikot. Talagang diretsuhan siya, di ba? Walang kaarte-arte. Ano ba gusto niyo sagot? Yun na lang sasabihin ko. Yung gusto nila, hindi ko gusto. Yung gusto nila. As a matter of fact, magtanong ako sa kanila before the start of any official proceedings. Sabi ko sa anong gusto ninyo na marinig ninyo sa bunganga ko? Ganon ang ko. Di ba? Ang linaw po nun. Ano ba gusto ninyo? Sabihin ko. Ay, sasabihin ko na. Kung ano yung gusto nyo marinig sa bunganga ko. Ano yung gusto ninyong... kasi alam mo, yan ang problema sa nagtatanong at sa nanananong. Magkaiba po yun eh. Yung nagtatanong, gusto talagang malaman yung sagot. Diba? Yung nagtatanong dahil gustong matuto, nagtatanong dahil hindi niya talaga alam. Iba naman yung nanananong. Ano yung nanananong? Nanananong yung may sagot ka na, gusto mo lang itanong para sabihin niya yung sagot na gusto mo. O yung gusto mo, o yung gusto mong marinig at saka yung magsasatisfy doon sa plano mo, ika nga. Yung magfu-fulfill doon sa script na gusto mo. Hindi, alam mo may mga ganyan eh, di ba? Mga asawa ninyo minsan.
Yung mga asawa, ganyan eh, di ba? Yung nagtanong, pero alam mo naman, ay, hindi naman na siya makikinig sa'yo. Siya ka galing. Ganyan tanong. O, ba't ka nag-overnight? Ano? Nasa opisina ako nag-overnight. Pero alam naman niya na yung sagot. Hindi na kailangan na yun. Kaya lang talagang, hindi ko alam kung nanguhuli o ano. Ganyan. Kumain ka na? Oh. Yan yung mga delikadong tanong sa asawa. Kumain ka na ba? Kumain ka na ba? Bakit delikado? Kasi pag sumagot ka ng kumain ka na, saan ka kumain? Siguro may kasama ka, no? Ano? Pag sinabi mo hindi ka kumain, o hindi ka ba kumain, ano? Siguro may ginawa ka, no? Kahit anong sagot mo, mali. Bakit? Kasi may script na eh. Ano yung script? Meron na siya pinaniniwalaan na isa kang lalakero. Lalakero pala, pambihirang buhay to. Ay, nako! Nayari na. Di ba? So wala kayong ano. Ibibigay ko sa kanila. Bahala sila Kaya kung ako anong gusto naman, nyo itanong. sa kagaya ito ni Ruena, si Regina Garma. Garma. Yan si Garma, laking Davao yan. Laking pulis sa Davao yan. Yan pa sila Leonardo. Marami yan silang grupo, but itong dalawa na ito, grupo ni Garma, were specifically assigned by me to take care sa droga. Yun ang totoo dyan. Ngayon, there is may marinig ka dyan sa narrative ni Garma na magkuha ka ng Iglesia ni Cristo. Ayan na. Sasagutin niya na yan. Di ba, tandaan ninyo. Yung question na yan, alam naman natin, medyo tricky statement, hindi pala question, statement ni Garma. Napaka-tricky niyang statement na yan eh. Merong pitik yan sa Iglesia ni Cristo, pero tingnan ninyo kung paano baliktarin ni Pangulong Duterte yung pangyayari na yan. Alam mo ba, Sal, kung bakit? Bakit? Bakit to? Alam mo bakit? Because ang Iglesia ni Cristo, may tiwala ako at alam kong may ipapatrabaho ako pati pera. Yung si Leonardo ng Iglesia ni Cristo, sabi ko magkuha ka. Hindi naman kailangan na kaibigan mo yan personal. But because of the Iglesia ni Cristo, guys, maasahan mo at yung pera mo hindi masayang, hindi ibulsa at gagastuhin yan para sa project na pinapagawa mo sa kanila. Yan ang totoo. Kita ninyo, ang tindi ng banat ni Pangulong Duterte. No? Ayan ang sabi ko nga, ginagawa ninyong paninira, yung INC, paninira, sisiraan nyo INC, babanatan ninyo INC. Okay, sige. Ito talaga, genius talaga to si Pangulong Duterte. Ito sinabi niya, talaga, gusto ko yan. Bakit? Mapapagkatiwalaan sila. Hindi sila madadaan sa pera, hindi sila mabibigyan ng nasuhol, ika nga. At kahit sabi niya pa nga, di ba? Kahit hindi mo kaibigan, okay lang, basta kasi ito, sigurado ka na pag INC mapapagkatiwalaan mo at matitiwalag pag gumawa ng kalokohan. 'Di ba? Ibig sabihin, malalaman na kaagad ni Pangulong Duterte kasi siyempre pag tiniwalag, mababalita yan, no? Mababalita yan na doon sa loob. Sigurado naman ako meron din na connection si Pangulong Duterte doon, 'di ba? So pag nabalita yan, dahil hindi nga tinotolerate yung ganyan, sigurado malalaman niya kaagad. Kaya nga, ayan, kesa na naging kasiraan yung INC, kasi parang pinalalabas, di ba, ng mga congressman natin na mamamatay tao yung mga taga-INC. Yun yung script nila, mamamatay tao mga taga-INC. Napaganda pa ngayon ni Pangulong Duterte. Di ba? Ganyan talaga si Pangulong Duterte. Di ba? Ginagago ninyo eh. Gusto niyo ng gaguhan? Sige, eto. Pupunta ako doon,
Pagdating ko doon, magsasalita kagad ako, mag-i-intro kagad ako. Yan ang sinabi niya, mag-i-intro kagad ako. Sasabihin ko, ano ba gusto niyo marinig? Sasabihin ko na, gusto niyo ba marinig na nagpapatay ako ng mga adik? Ito na. Hindi kasi, ito mga ayun naman, natapon tuloy. Yan, mga kababayan kasi sa totoo lang, ilang beses naman na po sinabi ni Pangulong Duterte yan eh. Itigil niyo yan o papatayin ko kayo. Di ba? Umalis kayo, huling Pasko nyo na. Huwag nyong sinisira ang buhay ng Pilipino, papatayin ko kayo. Di ba? Hindi ko maintindihan. Ano pa ba gusto nilang madinig dyan? Madinig nila na nag-utos si Pangulong Duterte ng illegal? Wala eh. Alam mo, tandaan ninyo, kayong mga, lalong-lalo na yung Chihuahua dyan, yung isang congressman dyan na Chihuahua. Kaya kayo napwesto dyan kasi tinulungan lang kayo ng mayor nyo. Tapos, pinaslide yung kalaban ninyo. Diba? Yun naman talaga ang totoo. Kaya kayo naging congressman. Yung iba naman dyan, kaya kayo naging congressman dahil may sarili kayong church. Ginamit nyo yung church nyo. O di kaya kinausap nyo yung ibang church. Bishop ako ha. Suportahan nyo ko. Diba? Nagmamalinis ako. Malinis ako. Diba? Yung iba naman, napunta dyan sa Congress dahil sa, mahirap ako, nagta-tricycle ako, ha? Kita nyo naman tong suot ko, tsinelas to, Spartan lang. Talagang Spartan. Meron pa ba Spartan ngayon? Spartan lang tong tsinelas ko. Diba? Tas, ano na ngayon? Yung mga tiga 50,000 na sapatos. Grabe yun, ano? Ano kayang nagagawa ng mga tig 50,000 na sapatos? Ako napapaisip lang ako, yung 50,000 kaya na sapatos, pag sinuot mo yun, tatangkad ka? O matatanggal yung mga toxic sa katawan mo? Parang hindi eh. Kasi itsura pa lang niya, mukha ng toxic eh. Hindi, totoo naman, di ba? Tsaka yung pag-uugali niya, ang toxic. Bakit hindi natanggal? Alam mo maganda, madam, ako sa'yo, magsuot ka na lang Spartan, lagyan mo ng sibuyas sa ilalim. Hindi, sa ibabaw pala. Para pag sinuot mo, matanggal yung toxic sa katawan mo. Malay mo, magbago ugali mong bulok. Madaling sabi, Mr. President, yung pong pinondohan ninyo yung war on drugs, hindi yung magbibigay kayo ng pera sa mga pulis na pumatay na gaya ng sinasabi ng mga kalaban nyo. Walang pulis na papasok sa ganun. Walang gagong pulis na papasok ng makukulong sila. Nagigets ninyo sinasabi ni Pangulong Duterte? Kaya nga, alam mo, mautak to si Pangulong Duterte. Magaling talaga eh. Hindi mo pwedeng utusan ng pulis at sabihin mo, bibigyan mo. Para mong ginawang tirador, ika nga. Para mong ginawang, alam mo yun, mamamatay tao. Even if ako ang nag-utos sa'yo, inutusan kita bilang pulis. Ako, presidente. Alam naman ng pulis yun. Alam ng pulis na masilaho ay makakasuhan. Diba? Alam mo nila yun. It's not, hindi na ho yan, kahit pa presidente nag-utos sa'yo. Hindi naman sasabihin ng korte, absuelto na tong pulis kasi presidente yung nag-utos. Hindi. Pagdating sa husgado niyan, ikaw pa rin ang mananagot. At alam mo naman, alam ng pulis yan, alam niyo ho ba? Madalas ho tayo may mga kasamang pulis na kaibigan at atin pong nakakakwentuhan. Alam po nila ang laro sa politika eh. Alam mo nga nila yung laro sa politika kahit sa PNP chief eh. Kaya nga ho sila napakaingat sa mga utos. Kaya nga lagi ho silang by the paper ika nga. Bakit ho kanyo? Kasi ho, pagdating ng panahon, even yung PNP chief mo, hindi ka sasagutin yan. Even yung mas mataas sa'yo, kunwari halimbawa, ikaw ay corporal o kaya sargento pa lang, tapos yung kapitan mo, inutusan ka ng illegal. Hindi mo susundin yun eh. Bakit? Yung kapitan mo, anytime pwedeng ilipat yan. Yung kapitan mo,
o yung iyong pinuno o yung superior mo, anytime pwedeng mawala yan. Pag nawala yan, yari ka. Kaya napaka-importante sa mga pulis, yung papel. Yung talagang papers na order. Kaya nga may letter order, may mission order, para assignment, nakasulat talaga. Para pagdating ng panahon, kahit wala na yung mga superior, meron silang hawak na papel at pag gumarap sila sa husgado, may papel sila. Kasi alam mo nila, panapanahon lang yan. Even if iutos ng PNP chief, hindi nila susundin kung ito po ay sa tingin nila illegal. Tandaan nyo yan. Lalo na yung mga ganyan, yung personalan. Iba yung kunwari, yung katulad ng ginawa sa kay OJC, kasi pangkalahatan yun. Alam ng mga nasa baba, medyo hindi na sila masisili, pero kita nyo, nagtatago pa nga rin sila, di ba? Nakatakip pa rin ang mga mukha nila, wala pang patch para mahirapan silang kasuhan. Ganun sila eh. Pero gayon pa man, ito, tingnan ninyo Pag personalan, ibig sabihin, patayin mo si ganito. Kasi addict yan, drug lord yan, patayin mo si ganire. Tandaan nyo, may tao na involved. Pag napatayan, may kamag-anak yan. Pag nagdemanda yan, ang liit lang nung mga ididemanda niya, ibig sabihin, sino? Yung head doon. At saka yung mga nasa operatives. So, ang dali kahit ba sabihin nating matagal ang sistema sa atin, mahirap ang hustisya sa atin, pero yan po ang kinakatakutan ng mga pulis. Yung masuspende at magkakaso. Alam niyo ba yan? Kasi nawawala yung pension, nawawala yung... Marami sa mga nasa baba. Pagka nawalan ka ng trabaho, o nasuspende ka, wala kang sahod. Nakasalalay sila sa sahod. Kaya nga mga kababayan, hindi biro yan. Hindi biro, kaya nga sinasabi ni Pangulong Duterte, ako mag-uutos? Hindi susunod ang pulis kahit akong presidente. Kaya nga parati niyang utos sa mga pulis ay gawin nyo trabaho ninyo. Susuportahan ko kayo, sinuportahan ko ng sahod, tinaasan ng sahod, lahat ng pulis ito Hindi particular na operatives lang o yung mga itinalaga lang niya sa war on drugs. Lahat po ito. Dinoble ang sahod, inayos. Ngayon nga lang talagang winalang niya yung yung pension. Pero talaga inayos ni Pangulong Duterte yan. At ang sabi niya kabilin-bilinan, I will support you, just do everything in legal way. Okay? Just legal lang. Doon tayo, suportahan ko kayo pag legal. Pagka-iskalawag, di ba? Kita nyo, pinapahiyaan niya pa nga yan. At saka alam mo, kilala si Pangulong Duterte. Sa Davao, ganito yan sa mga pulis. Pero pag iskalawag ang pulis sa Davao, tanong nyo sa mga taga-Davao, ang dami kong dyan. Talagang naka-witness kung papaano. Naku. Parusahan. Yun na lang ang term, parusahan ni Pangulong Duterte mga iskalawag na pulis. Talagang yari sa kanya. Why would they accept that kind of agreement when it will later on bring their downfall? Magpayag yan sila, bigyan mo ng pera operational funds. Pagkatapos from time to time tanungin ko sila, tapos na ba? Sir, medyo kulang pa because yung iba nagpunta ng Cebu, yung iba sumibat sa Zamboanga. We have to do more follow-ups. Sabi ko, dagdagan ko yan. Yan ang sinasabi ng reward. Walang reward yan. Nagigets ninyo? Operational reward. Ibig sabihin, extended pa yung paghahanap namin. Nagpunta sa ibang lugar, pupuntahan namin. Pagkain namin, hotel namin. Di ba? Yun yung sinasabi ni Pangulong Duterte na dinadagdag niya, nire-reward niya. Hindi ako magbibigay ng reward. Kung ang pinakamaano sila sa akin is pag mission accomplished, is yayain ko sila sa restaurant, magkain kami, and I congratulate them.
In other words, yun ang in other words, Mr. President, yun ang pinaka-reward nila. Giving them recognition of doing their work. Ako witness ako dyan. Minsan nagpupunta ako dati kay Pangulong Duterte. At saka ito mga recent. Pagka meron siyang magaling na mga empleyado, o nung panahon na dati presidente siya, pag may magaling na siguradong may reward na suha. Hindi totoo. Ikaw talaga. Ako nakatanggap ako eh. Aaminin ko na. Nakatanggap ako ng suha. Tuwing pumupunta ako ng Davao dati, matik yan. May isang karton. Pinakamarami na 2 karton ng suha. True Senator Bongo. Hindi, yan talaga. Hindi ko, alam mo, hindi naman siya nangaano ha. Pero talagang pinakakuripot ng mga politiko, si Pangulong Duterte tsaka si Senator Bongo. Suha lagi. Ang pabao niyan, suha. At saka, palainom mo yung pulis. Bilang mo 2 boteng Makalan. Yung favorite ni Pangulong Duterte, di ba? Yung scotch niya. Yung Makalan. Diyan ko natutunan yun. Nastikman ko yan eh. Nung nagpunta kami dyan, binigyan din kami ng reward. Di ba nakakaraan, nagpunta kami dyan ng Banateros. Nagkantahan kami, 4 na oras yun. Binigyan niya kami ng reward. Scotch. Makalan. Tinungga namin doon. Nakakalungkot. Di naman umiinom si Pangulong Duterte. Tikim-tikim lang. Kaya yung nakikita natin sa, iba pumunta ka man ng doon kay sa sa bar ni Bong. Ayan. Di ba? Tingnan mo yung kwento niya. Tugma-tugma talaga. Diyan kami talaga nagpupunta eh. Yan mga pulis na yun man yan sila. Yung magpunta doon na Si Bong, yung kapatid niya. Bar ng kapatid niya yun eh. 4, 5 yun yan sila na ang maripartida ko sa kanila. Hindi yan ang tatanggap ng pera. Nahihiya eh. Yan lang sabi ko, sige, kapon kayo doon. Pag-inuman tayo. Now, dating Presidente Duterte, meron nung lumabas ngayon sa social media. Inilalabas nila yung sinabi ninyo, siguro mga ilang linggo pa lang kayo na naging presidente o ilang buwan pa lang, kung saan kino-quote kayo. Ang sabi niya ron, bibigyan nyo ng 3 milyon ang sino mang makahuli o makapatay sa mga drug lords. No. Kino-quote, ano bang, yun ang ginagamit nila na nagpapatunay, kita mo, umaalok siya ng 3 milyon para makahuli o ang sabi ko naman, sabi ko, alok yun siguro sa mga tao, hindi sa mga pulis, kasi yung pulis, trabaho nila yun eh. Kung baga, magbigay ka ng impormasyon sa mga yan. Ito, binibigyan ko sila ng operational funds. Pero ito talaga ang order ko sa kanila. Nagtuturo ako ng criminal law, pati criminal procedure sa Police Academy dito. Go out and hunt for them. This is a recorded history na ito, pabalik-balik na ito. You can, as a matter of fact, you can replay it and replay it again. Fixture na ito. Hanapin mo at arestuhin ninyo kung saan ninyo. Bring them to me. Pero pagka lumaban, Patayin at nyo. nakita ninyo na ang sarili ninyong buhay ay mapalagay sa alanganin, patayin ninyo. Kasi ayaw kong makita ang pulis ko na ang mamatay kaysa kriminal. Ito,
excuse me po. Ito mga kababayan, nakailang press con si Pangulong Duterte na yan ang sinabi niya. At sigurado ako kung ikaw ay talagang tunay na isang Duterte supporter, sigurado ako narinig mo na yan. Tama, mali? O, lagay nyo dyan. Oo, ilang beses ko na nadinig yan. Paulit-ulit na para ng sirang plaka, ika nga eh. Diba? Paulit-ulit na yan eh. O, patayin nyo. Pag pumalag, di ba? Patayin na ninyo. Unahan na ninyo. Yan ang paulit-ulit niya sinasabi. Pag pumalag, pag nanlaban, kaya nga, di ba, ginagamit nila yung word na nanlaban. Kasi nga, ayaw niya ngang merong makikita siyang nadedehadong kapulisan. Yan talaga ang order ko. Baski sa Maynila ako mag-lecture noon o dito. Baski saan, ganon talaga. Patayan talaga yan. Yan ang order ko. Pag lumaban at alanganin ang buhay mo, Patayin patayin mo na. Yawn! Yun. Now, former President Duterte, hindi yung mapapasinungalingan ng yung digmaan sa illegal na droga ay naging matagumpay. Nagkaroon ng kapayapaan sa panahon ninyo. Ngayon po ba na nawala kayo sa Panguluhan, ano po bang naririnig nyo? Anong feedback nyo sa ginawa ninyong digmaan sa droga? Yun ba'y nanatili na naging mapayapa tayo o iba ang naririnig nyo ngayon? Ang problema dyan, because if I will answer the question, it would be self-serving. Galing talaga, no? Napaka-humble. I would rather na yung buong badla, let the people make the proper decision. Do you wanna know? Ito, may papakita ko sa inyo. Ayan, nakita niyo yan? Ayan. Di ba? Ano yan? Ano yung balita na yan? Dali lang, ililitan lang natin para mas maganda ang ito. Ito yan, papakita natin sa inyo. Drug den. Yan ang balita. Drug den nasa loob ay nasa tabi mismo ng Malacanang. Kalat ang mga kahoy at bubog matapos bumagsak ang pangalawang palapag ng isang pinaghihinalaang drug den malapit mismo sa Malacanang Complex. Ang lapit niya, no? Alam ko yan yung lugar na yan kasi nagpupunta tayo dyan eh. Yan yung sa may simbahan malapit, oh. Street na yan mismo ng Malacanang. Harap yan. Nagpulasan pero nahuli rin ang 18 Ayan. Hindi kasi, sabi nga ni Pangulong Duterte, yun no, sa bilyonaryo na news, ano yun, talagang legit yun. Sabi nga ni Pangulong Duterte, kung siyang sasagot, it will be self-serving. Di ba? Let the news answer your question. Canelo. Ngayon, kung sabihin ng tao na hindi ako nakatulong sa ginawa ko, then I am willing to step down from public office permanently. Kung wala namang silbi yung ginawa ko at yung lahat na namatay at gumana naman yung there was a time na maski saan ka magpunta dito sa Pilipinas, wala namang gumagalaw sa iyo. Kasi nga, wala na yung mga gago. Pero hindi ko sinasabi na sinadya ko pinatay. Kung sabi ko nga sa mga sundalo, give them the chance to fight. So that if they fight, then we would be justified in killing them. And that is one problem solved for the day. Totoo yan. So, Mr. President, inaasahan namin as soon as you receive the invitation, you will respond to it positively and you will be attending the congressional committee hearing. Of course, it's an institution of government. So, hindi naman ako presidente. I'm just an ordinary man, a plain citizen.
And maybe because of past actuations, I was president, they might want me to clarify, answer, or explain, or whatever. I'm ready for that. Okay, maganda ho yan. Napakagandang event. Hindi ako atras dan sa. O di, Sagutin ko sila lahat. aasahan po ng taong bayan ang inyong pagdalo. These are exciting times. At marami akong sabihin sa taong bayan. Nako po, patay. Marami siyang sasabihin. Marami pong salamat, Presidente Duterte. Na-istorbo ko na kayo. Kayo pala bagong galing sa biyahe. Kami po nagpapasalamat ng marami sa inyo sa pagbibigay ng pagkakataon nito. Ako, taga Mindanao, Bisaya, pero Pilipino ako. Mahal na mahal ko ang bayan ko. Anybody, narinig mo na yan several times when I was mayor and president, I repeated and repeated it 1,000 times already. Alam na ng taong bayan. Oo nga eh. Actually, Whoever wants to destroy my country, I will kill. and if you will really destroy it, then I will be there to kill you. Grabe. Okay. Yan ang ipagbilid ko sa tao. Alam nyo mga kababayan, kabisado na natin yan. Meron pa kang ginawang mga meme yan. Di ko maintindihan bakit hindi alam nitong mga animal na congressman na ito. Talagang ginagawa nila ng istorya etong si Pangulong Duterte para talaga na mga, alam mo na, syempre, palabasing masama. Kayo na lang mga kababayan. Ito na lang para na lang sa mga kababayan natin na nanonood dyan. Anong gusto ninyong sitwasyon? Sitwasyon noon o sitwasyon ngayon? Pagdating sa safety, ilagay nyo comment nyo dyan. Kayo na ho mag-comment. Anong mas gusto ninyo? Yung panahon noon o panahon ngayon? Ano ang mas safe? Panahon noon o panahon ngayon? Ano ang mas kampante kayo? Panahon noon o panahon ngayon? 'Di ba? Anong klase ang gusto ninyong paglaban sa droga? Panahon noon o panahon ngayon? Panahon noon, natakot ang mga durugista, takot ang mga drug lord, takot ang mga kriminal, o panahon ngayon na malapit sila sa Malacanang. Hindi nga ako sure kung malapit lang. Hindi, nakita natin sa video, di ba? Malay natin kung baka mamaya meron na mismo doon sa... Kayo na ho ang sumagot mga kababayan, di ba? Yun lamang po. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Happy weekend. Yan ang banateros, boses ng orden